Isang breaking news, Damian Lillard sa anumang sandali ngayon ay maaaring matrade. Sa ngayon ilang mga team sa liga ang involved sa trade talks na ito at ilang mga star players din ang maaaring matrade dahil dito. Ayon kay Brian Windhorst, nagpapanik ngayon ang Portland Trail Blazers. Kasalukuyan nilang tinatawagan ang ibang teams para sa deal kay Lillard maliban sa Miami Heat. Pero bakit kaya nagpapanik sila? Ito ay dahil sa October 2 na ang umpisa ng training camp. Yun din ang unang pagkakataon na makakasama nila si Scoot Henderson na naka-uniform ng Portland Trail Blazers, na syempre kasama din si Damian Lillard. Napaka-awkward naman kung sa pag-uumpisa ni Henderson sa Portland ay sasalubong sa kanya ang toxic drama sa Lillard trade. Sa panibagong rest rules ngayon ng NBA ay kinakailangan talagang maglaro ni Lillard sa Blazers. So automatic kaya nakasali sa starting lineup si Lillard? Sa tingin ko ay hindi, dahil gusto ng Portland Trail Blazers ng bagong chapter sa kanilang lineup. Si Scoot Henderson, Anthony Simons at Shadon Sharp. Ang tatlong ito ang nakikita ng Blazers na magiging future ng kanilang team at hindi ang isang unsatisfied na Damian Lillard. Sa mga interview, imbes na sagutin ni Henderson ang mga tanong tungkol sa magiging future nito sa Blazers at kung gaano ito kasaya sa team, ay hindi, dahil ang buong NBA media ay puro tungkol kay Damian Lillard ang laman ng balita sa kanilang team. Kaya naman tinatawagan ng Portland Trail Blazers ang lahat. Ang mga team na may posibilidad para sa trade talks na ito ay ang Raptors, ang Bulls, ang Lakers, Thunder at ang Pelicans. Pero may isang team ang siyang pinakamay posibilidad sa trade talks na ito. Ito ay usapan lang naman, pero ayon sa isang Phoenix insider na sa loob ng 24 hours ay nag-expect na siya ng balita sa Damian Lillard trade. Pero sino nga ba ang Phoenix Suns insider na ito? Well, siya lang naman ang nagpakawala din ng balita ilang buwan na ang nakakaraan tungkol sa maaaring maging trade sa pagitan ni Kyrie Irving at DeAndre Ayton. Ang Suns insider na ito ay nagsasabi kaya ng totoo o reliable kaya ito, o kaya naman ay ginagawa niya lang ang mga ito para makuha ang atensyon ng karamihan. Pero sa lahat ng kanyang sinabi ay isa rito ang talagang legit, na ang Phoenix Suns ay interesado sa deal sa pagitan ni DeAndre Ayton at Jusuf Nurkic. Ayon din sa isang source ng Portland ay kinumpirma nito na ang pangalan ni DeAndre Ayton ay ilang beses na nabanggit tungkol sa Portland Trail Blazers na sila ay interesado sa Phoenix Suns big man. Ang source na ito ay maaaring totoo, pero ano nga ba ang koneksyon nito kay Damian Lillard at sa Miami Heat? Ito lang kasi ang tanging paraan para mapunta ng Miami Heat si Damian Lillard. Sa puntong nagdemand si Damian Lillard ng trade at gusto nitong mapunta ng Miami Heat para makatandem si Butler at Adebayo, ay di naman ito hangad ang gumawa ng issue sa Blazers. Pero sa era kasi ngayon kung saan ang mga star players ay nagdedemand ng trade, gusto lang din naman ni Lillard na mapunta rin siya sa gusto niyang team. 2 beses na itong ginawa ni James Harden, kung saan ay nagdemand ito na mapunta siya ng Nets at natupad ang nais niya. Sumunod ay ginusto nito na mapunta ng 76ers at nasunod din ito. Kaya naman nagdemand si Damian Lillard na mapunta ng Miami Heat. Yun nga lang, tumanggi ang Blazers at sinabing wala naman silang utang kay Lillard para pagbigyan na lang bigla ang request nito. Nagdulot naman ito ng iba't ibang pananaw sa NBA media. Nakakawalang respeto daw kay Damian Lillard ang ginawa ng Trailblazers sa kanya, dahil sa kabila ng halos isang dekada ang binigay niya sa team at ginawa nito ang lahat para sa team, ay pinagkakait nila ang hinihingi nitong oportunidad na mapunta sa ibang team. Ngayong nasa sitwasyon ng rebuilding ang kanilang team, gayong malaki naman ang utang na loob ng kanilang franchise sa kanya. Pero para sa akin ay mali ito. Hindi dahil pinagbigyan ng ilang team ang kanilang mga star players sa gusto nila, ay ganun na din dapat ang gagawin ng Portland Trail Blazers. Hindi naman nila pwedeng irason na dahil sa pagiging loyal ni Lillard sa kanila ay pagbibigyan nila ito. Dahil para sa Portland ay bayad naman si Lillard para sa kanyang loyalty. Alam natin na ilang taon na ang nakakaraan ay dapat nang umalis si Lillard sa team, pero kagustuhan niya ang manatili rito. Sarili niyang desisyon ang mag-stay sa team at hindi na ito kasalanan ng kanyang organization. Ngayon ay kailangan ng team na makuha ang lahat ng assets para sa rebuilding ng kanilang team. Pero nagdemand si Lillard ng trade sa isang team at yun ay ang Miami Heat. Sinigurado ni Lillard na di ito papayag sa ibang team kundi sa Miami Heat lang. Ayon sa isang reporter ng Miami Heat na kapag na-trade ito sa ibang team ay panigurado kalaunan ay mag-request lang din ito ng trade para mapunta ng Miami Heat. Kaya naman para sa ibang team, bakit nila kakagatin ang trade talks kay Damian Lillard at itataya ang kanilang mga assets kung alam nilang baka sa day 1 pa lang ay mag-request na agad ito ng trade sa Miami Heat? Sa kabila naman nito ay nagugustuhan naman ni Pat Riley ang mga pangyayari. Ayon sa balita na ilang buwan nang walang nagaganap na negosasyon sa pagitan ng Miami Heat at Portland Trail Blazers. Parang hinamon kasi ni Pat Riley ang Blazers na maghanap sila kung mayroong mas magandang offer para sa pag-trade kay Lillard maliban sa kanila.
Kaya naman tinawagan ng Blazers ang lahat ng teams, pero wala isa sa kanila ang kayang ibigay ang packages na gusto nila. Kaya parang tama si Pat Riley na sila ang may best offer. Halimbawa ang balitang interesado ang Chicago Bulls sa trade kay Damian Lillard. Kasama sa trade na iyon ay si Zach LaVine, pero hindi naman kasali si LaVine sa timeline ng Blazers. Kaya kailangan nila ng third team para sa deal. Ang deal na ito ay maaaring si Damian Lillard ay mapunta sa Bulls, ang Blazers naman ay makukuha si Ben Simmons, Patrick Williams at first round picks. At si Zach LaVine ay mapupunta naman ng Brooklyn Nets. Pero hindi ito perfect dahil na rin sa lahat ng Ben Simmons drama. Maari pa rin naman i-consider ito ng Chicago Bulls. Panigurado na nasa win mode na sila kung sakali at kailangan din talaga nila ng trade. Maari din naman na hindi nila ito i-considera kung mag-request out agad si Damian Lillard. Pero may isang rason kung bakit hirap ang Blazers sa pag-trade kay Lillard. Ang mga teams kasi ngayon ay dinais na ma-unload lahat ng kanilang assets. Lalo na ngayon na may posibilidad na si Giannis Antetokounmpo ay maging available. Kailan lang ay nagbanta si Giannis na aalis siya ng Milwaukee Bucks kung hindi sila magiging committed na manalo ng championship title. Kaya naman sa loob ng isang taon ay kailangan nila ng lahat ng assets na mayroon sila para makuha ang Greek Freak. Maaari din nilang makuha ang isang Luka Doncic kung di magiging effective ang tandem nila ni Kyrie Irving. Kaya ang Portland Trail Blazers ngayon ay nasa alanganing sitwasyon at si Damian Lillard ay panigurado mapupunta ng Miami Heat kung sakali. Pero paano nga ba makakatulong si DeAndre Ayton na masecure ang trade ni Lillard sa Miami Heat? Ang best offer ng Miami Heat para makuha si Lillard ay kapalit si Tyler Hero, Duncan Robinson, unprotected picks sa 2028 at 2030, pick swap sa 24, 27 at 29. At sa tingin ko ay isa itong dissenting package. Yun nga lang ang kailangan ng Portland Trail Blazers ay ang mga great young players. At ang best na kayang ibigay ng Miami Heat ay ang rookie na guy ni Jamie Hawkins o kaya naman si Haywood Highsmith. Pero di ito yung all-star, gaya na nangyari nang makuha ng Pelicans ang Brandon Ingram program kapalit ni Anthony Davis. Kung gusto naman makuha ng Blazers si Bam Adebayo ay kalimutan na lang nila ang trade talk na ito dahil kailangan ng Miami Heat ang Big 3 ng Jimmy Butler, Damian Lillard at Bam Adebayo. Hinamon ni Pat Riley na humanap ng mas magandang offer bukod sa kanila ang Blazers sa ibang team. Yun nga lang wala silang mahanap. Pero sino nga ba ang susi para may sagawa ang deal na ito? Ito ay si DeAndre Ayton. Siya ay 25 years old at ayaw nito ang pananatili niya sa Phoenix Suns. Hindi naging maayos ang connection niya sa organisasyon ng Phoenix Suns mula nang tumanggi silang bigyan ito ng supermax contract. Hindi ito nakikipag-usap sa kanyang team at tumanggi pa itong maglaro sa isang playoff game. At bakit excited naman ang Blazers na makuha siya? Dahil napatunayan ni Ayton na kapag siya ay motivated at masaya sa kanyang team, ay kaya niyang magbigay ng magandang performance kahit sa playoffs. Maaring makuha ng Blazers si Tyler Hero at DeAndre Ayton. At para itong win move para sa kanila. Maaring madami silang young guards gaya ni na Hero, Simons at Shaedon Sharpe, pero ang pagkuha kay Ayton ang magpapakompleto sa kanilang package. Maaring makuha ng Miami Heat si Damian Lillard. Sa Blazers naman ay maaring makuha sina Ayton, Hero, Robinson at ang mga unprotected picks na nasabi natin kanina. Ang Suns naman ay maaaring makuha sina Yusuf Nurkic, Nas Little, Jabari Walker para sa cap filler at dalawang unprotected first mula sa Blazers. Pero binigay nila ang mga picks na iyon na taon pa ang aabutin mula sa ngayon dahil nag-expect sila na magiging contender team sila sa darating na panahon. Kaya naman less value pa sila. Sa tingin ko ay kakagatin ng Blazers ang offer ng Miami Heat dahil mas worth it na makuha nila si DeAndre Ayton sa kanilang team. At dyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.